Reklamo tayo ng reklamo na hindi maganda ang kalakaran ng bansa natin. Pero bakit ayaw nating tulungan? Bakit bang sarili lang ang pinapangarap natin? Bakit hindi tayo mangarap na makatulong tayo o makaambag sa ikaunlad at ikaayos ng bansa natin? Di ba? Hey, what's up mga kabisyo? Ang vlog na ito ay tungkol sa kung ano ang tunay na pangarap na dapat meron ang isang entrepreneur. Kaya kung nangangarap kang maging isang entrepreneur o basta may pangarap ka, then tapusin mo ang video ito para malaman mo kung tama nga ba ang iyong pinapangarap. Nung nakaraan nating video, natutunan natin na ang building block sa pag-asenso ay ang pagsisikap at pagpupursigi. At ang pinakapundasyon na kinatitirikan ito ay ang pagkakaroon ng malaking pangarap. Dahil kahit anong sikap natin, kung wala naman tayong tinutumbok na malaking pangarap, hindi rin tayo aasenso. Kaya nga ang dami nating nakikitang masisipag naman at ang susumikap, pero hindi sila umaangat. Dahil nga, wala kasi silang malaking pangarap na pinagtatrabahuan. At kahit anong laki ng pangarap natin, kung hindi rin naman natin pinagtatrabahuan at pinagsisikapan, wala din namang kwenta. Tatanda lang tayo na napako sa kakapangarap. Kung gusto mong panoorin yung video natin about sa malaking pangarap, ito, nasa description below ang link. Panoorin mo muna, saka mo balikan ito. Alright? Sa entrepreneurship, ano nga ba talaga ang tunay na pangarap? Bago natin sagutin yan, ito ang maiksing kwento. Nung bata pa ako, lagi akong nakakarinig ng mga usapan o tsikahan na tungkol sa pangarap. Kasi chismoso ako eh. Kunwari wala akong alam sa mga nag-uusap, pero yung tainga ko pala ay nakikinig. At ang lagi kong naririnig, o kadalasang naririnig kong sagot pag may tinatanong kung anong pangarap, ay ang makapagtayo ng bahay, makabili ng magarang kotse, magkaroon ng malaking savings, at makapag-travel sa iba't ibang magagandang lugar. Ito ang mga kadalasang naririnig ko. At dahil wala pa naman akong kaalam-alam sa buhay noon, akala ko yun ang tama. Kasi yun lagi ang naririnig ko eh. Kaya ang akala ko, yun ang normal. Kaya nung nagtrabaho ako, yun din yung hinahangat ko. Ang problema, sa kakahangat ko ng mga bahay, mga garang kotse, maraming pera, at kung ano-ano pang mga karangyaan, parang laging butas yung bulsa ko eh. Hindi ko may paliwanag kung bakit eh, pero basta ganun. Habang hinahangat ko ang pera, mas lalong lumalayo. Mas lalong nagiging mailap. Lumipas ang panahon, pilit kong pinag-aaralan kung bakit ganun. Hanggang sa ma-realize ko na karamihang nagsusumikap para makapagkamkam ng mga karangyaan, sila yung mga hindi umaasenso. Sila yung kahit anong pilit nilang umasenso, walang nangyayari. At yung mga taong hindi nangangarap ng mga karangyaan, pero nagsusumikap para sa kapakanan ng nakakarami, o gustong magserbisyo ng tunay, o nagpupursige para makapag-create ng positive impact sa ating lipunan, sila yung kusang pinagpapala. Sila yung gusto lang naman nilang makatulong, pero hindi inaasahang ibinigay ng mundo o ng Diyos sa kanila ang higit pa sa kanilang hinihiling, o higit pa sa deserve nila. Kasi priceless yung naiambag nila eh. Hindi matatawaran yung malaking impact na dulot ng kanilang ginagawa. Halimbawa si Elon Musk, ginalingan at nagpakatalino siya dahil gusto lang naman niyang mapaunlad ang technology. Hanggang makapagtayo siya ng SpaceX dahil sa Mars na vision niya. Hindi pagyaman ang pinangarap niya. Si Mark Zuckerberg naman na founder ng Facebook, hindi niya rin hinangad yumaman. Ang hinangad niya, kaya niya tinatag ang Facebook, ay gusto lang niyang magkaroon ng online platform kung saan pwedeng mag-interact yung mga college students online. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga bilyonaryo, hindi nila pinangarap na maging bilyonaryo. Ang pinangarap nila ay makatulong sa karamihan, makagawa ng mga meaningful things na may positive impact, makagawa ng mga bagay na makaambag para magkaroon tayo ng better place to live, o makagawa ng something na makakatulong para maging mas maayos ang pamumuhay ng susunod nating henerasyon. Yan ang karamihang hangarin o vision ng mga naging bilyonaryo. Hindi nila hinangad maging bilyonaryo, kusa silang pinagpala dahil sa mga mabubuting hangarin nila
o vision nila. Kaya yung mga hangarin o pangarap na karangyaan, pansarili yun eh. Para sa mga sakim, ang mga ganoong pangarap. Kasi sarili lang nila ang iniisip nila eh. Walang masama na isipin natin ang sarili natin. Isipin at pagtrabahoan din natin ang para sa sarili natin, syempre. Pero dapat nating isaalang-alang na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. Isipin din natin na pag nawala na tayo, marami pang mga susunod na henerasyon ang iwanan natin. Kaya kung pansarili lang natin ang iniisip at pinagtatrabahoan natin, tiyak walang mangyayari sa susunod nating henerasyon. Tiyak maghihirap din sila at ang masama, posibleng manahin pa nila ang pagiging makasarili natin. Paano aasenso ang bansa natin pag ganyan, di ba? Reklamo tayo ng reklamo na worse ang bansa natin. Reklamo tayo ng reklamo na hindi maganda ang kalakaran ng bansa natin. Pero bakit ayaw nating tulungan? Bakit pang sarili lang ang pinapangarap natin? Bakit hindi tayo mangarap na makatulong tayo o makaambag sa ikauunlad at ikaayos ng bansa natin? Di ba? Kaya ang mga entrepreneur, sila yung may mga pangarap o vision na makatulong sa iba. Makagawa ng something na makakatulong sa nakakarami. Makagawa ng something na ikaunlad ng ating bansa o ng buong mundo. At kung ano-ano pang mga bagay na may positive impact na may dudulot. Kaya kung pansarili ang hangarin mo sa buhay, hindi ako against sa'yo. Kasi buhay mo naman yan eh. Kaya choice mo kung anong gusto mo. Pero ang masasabi ko lang, mahirap maghabol ng pera o karangyaan. Subok ko na yan. At subok na rin ng mga ibang tunay na mga entrepreneur. Mas masaya ang nagsaserbisyo tayo. Mas masaya at mas magaan sa loob yung gumagawa tayo ng mga bagay na nakakatulong sa iba. Yan ang the best na pakiramdam. At hayaan mong Diyos na ang magbalik sa iyo kung ano ang deserve mo. Hindi yung habol ka ng habol ng pera. Tapos pag may nakikita kong maasensong iba, sisiraan mo, haatakin mo pababa dahil ayaw mong mahigitan. Mali yun. Kaya kung gusto mong umasenso, mangarap ka ng malaki. Hindi malaking bahay, hindi magarang kotse, hindi malaking pera, o kung ano-ano pang mga karangyaan. Mangarap ka ng malaki na mas malalim sa mga karangyaan. Malaking pangarap na may mayambag para sa ikaunlad ng nakakarami. Something na may positive impact sa mundo o sa lipunang ginagalawa natin. O something na magtatagal na kahit wala na tayo ay patuloy pa rin napapakinabangan at naaalala ka dahil sa mga gawa mo. Yan ang tunay na pangarap. At yan ang dapat nating pakahangarin.